sa pagpapatuloy ng ating istorya. Sa puntong ito, makikita si Zhu Huaqian na labis na naiinis, halos kumulo ang dugo habang nakatitig kay Hong Chenny na nakatalikod. Sa loob-loob niya, mariin niyang binigkas sa isip habang nakakunot ang noo, puno ng determinasyon. Hindi, ang babaeng ito na nakapula ay nakalampas ng napakalayo sa isang iglap. Hindi ako maaaring magpaiwan lamang para sa dangal ko. Dahil sa matinding inis, nagngalit ang kanyang mga ngipin, at sa isang kisap mata, tinapagtapik niya ang kanyang dibdib habang nagsimulang sumayaw. Ang bawat galaw ay parang isang mabangis na gorila sa gitna ng gubat na nagwawala sa sayaw. Nang masilayan ito, napatigil sa pagkagulat ang dalawang cultivator sa kanyang likuran. Mahina at may halong pagtataka ang bulong ng isa. Anong ginagawa ng Sword Immortal? Huwag mong sabihing ginagaya niya ang isang gorila. Agad namang sumabat ang isa pa, halos pabulong ngunit puno ng kaba. Ibaba mo ang boses mo, mag-ingat ka, baka bumalik ang senior at gantihan ka. Samantala, nagpatuloy lamang si Zhu Huaqian sa kanyang kakaibang sayaw, kahit bakas sa kanyang mukha ang pagpipigil at pagkailang. Sa isip niya, mariin niyang inuusal na may halong inis at paninindigan. Ito'y isang pagsubok lamang, huwag mong dibdibin, isang pagsubok lang ito. Sa kabilang panig, si Chen Xiao naman ay nakayuko, bakas ang matinding pagkainis sa kanyang mukha. Nang makita ito, nagulat ang mga cultivator sa paligid at napabulalas. Hindi ba't siya ang banal na anak ng Feathered Immortal Sect? Bakit siya lumuluhod at yumuyuko sa bawat hakbang? Dagdag pa ng isa, habang nakatitig kay Chen Xiao na puno ng pagtataka. Hindi ko akalaing para lang makatawid, ang minsang napaka-proud na banal ay isasantabi ang kanyang dangal. Madilim ang ekspresyon ni Chen Xiao habang pabulong niyang sinasabi sa sarili, hanggat patuloy akong lumuluhod, maaari kong baliwalain ang mga dice roll at magpatuloy sa pag-usad, kahit masira ang dangal ko bilang banal na anak, lahat ito ay para makuha ang pamana. Pagkatapos, mariin niyang idinampi ang kanyang noo sa lupa at muling nag-isip ng may matinding determinasyon, lahat ay sulit. Samantala, sa gilid ng fish pond, nakatayo ang isang misteryosong figura na tila masusing nagmamasid sa mga kalahok. Siya ang Lord ng Falling Immortal Island, ang Supreme Immortal mismo. Mahinahon niyang winika, hindi masama, isa ka sa pinakamahuhusay. Dagdag pa niya habang nakatitig sa mga anyo ni na Hong Chenny at Zhu Huaqian na abala sa kanilang mga gawain, at ang dalawang ito, handang isantabi ang dangal alang-alang sa mas dakilang layunin. Ngumisi siya ng bahagya, hinaplos ang kanyang noo at nagpatuloy, pero itong mga nasa hulihan, na hindi kayang bitawan ang kanilang kayabangan, paano sila nagkaroon ng lakas ng loob na lumaban para sa Falling Immortal Island? Bigla siyang natigilan nang mapansin ng isang tao. Anong problema ng taong ito? Nasa panimulang punto pa rin siya hanggang ngayon. Ang tinutukoy niya ay si Ye Junlin, na nakasandal ng kampante sa kanyang paboritong rocking chair, walang bahid ng kaba sa mukha, at ninanamnam ang bawat dampi ng hangin. Ito ba'y dahil hindi mo kayang isuko ang iyong dangal? O dahil kulang ka sa tiwala sa sarili mong swerte? Hindi na, ay te-teleport na lang kita palabas dito. Ngunit sa mismong sandaling yon, bahagyang umayos ng upo si Ye Junlin, marahang pinaglalaroan ang dice sa kanyang kamay. Tumayo siya ng may kumpiyansa, at masiglang inihagis ito paitaas. Kumislap ito sa gintong liwanag, at doon, malinaw na nakita ng lahat na ang nakuha ni Ye Junlin ay ang 6 grades. Nang masilayan ito, halos lumuwa ang mga mata ng Supreme Immortal, ang pinuno ng Falling Immortal Island, sa matinding pagkagulat. Kasabay nito, pasiga niyang wika, puno ng hindi makapaniwalang damdamin. 60, totoo ba ito? Dagdag pa niya, habang nanlalaki pa rin ang mga mata at hindi makapaniwala, kahit na iniwan ko noon ng isang maliit na patibong, isa sa bawat libong pagkakataon lang ang tsansa para makuha ang 60, pero siya, nahuling-huli na nga, ay nakuha ito agad sa unang subok. Ngunit hindi pa tapos ang kanyang pagkabigla, nang makita niya si Ye Junlin mula sa gilid ng fish pond na patuloy lang sa pag-roll ng dice, tila walang bahid ng interes sa mukha, mariin at halos pasiga ang sambit ng Supreme Immortal, 17 sunod-sunod na 60, sino ang nagpalaki sa batang ito na tila isinumpa ng swerte? Dagdag pa niya, ngayon ay may halong pananabik sa tinig, nais kong makita kung hanggang saan tatagal ang kapalaran mo. Sa gilid naman, ang mga cultivator na nakapaligid kay Ye Junlin ay napapatingin sa kanya, nanlalaki ang mga mata sa bawat resulta ng kanyang dice roll, isa ang napabulalas, tingnan ninyo, si Senior Ye ay nakakuha na naman ng 60. Sumabat ang isa pa, puno ng pagtataka, baka guni-guni mo lang yan, mula kailan nagkaroon ng 60 gilid ang dice?
Mariin namang sambit ng isa pa, halos nakanganga sa gulat, nakita ko rin, at kulay ginto pa, gaya ng inaasahan kay Senior Ye, tunay siyang pinagpala ng pambihirang kapalaran. Samantala, si Ye Junlin ay bahagyang umiling, at sa isip niya ay nagbuntong hininga, oh, bakit 6 na po na naman, hindi ba't sobra na itong pambubuli? Makalipas ang ilang sandali, sa second area, Ice and Snow, nakatayo si Ye Junlin ng tuwid sa ibabaw ng isang itim na bloke na parang nasa chessboard, nakapulupot ang mga bisig sa kanyang dibdib, kalmado niyang wika, ang bilis nating nakarating sa ikalawang area, ano kaya ang laman ng unang gintong ball? Agad niyang binuksan ang golden chest, at sa isang iglap, kumislap ang loob nito sa matinding gintong liwanag, biglang sumungo ang ulo ng tila demonic ice dragon mula sa loob, humiyaw ng ubod lakas habang unti-unting lumalabas ang buong katawan. Napaatras si Ye Junlin at mariing wika sa gulat, ano ito? Doon ay mariing ipinahayag ng tagapangasiwa ng paligsahan, binabati kita, ito ang Flying Pet Frostwing Dragon, na makakatulong sa mga kalahok na tawirin ang Great Snow Mountain ng walang sagabal. Sa sandaling yun, mabilis na sumakay si Ye Junlin sa likod ng Frostwing Dragon, masayang tumawa at nagsabi, may ganito pa palang bonus, kamangha-mangha. Agad niyang inutusan ng dragon na lumipad patungo sa susunod na destinasyon. Sa pagtanggap ng utos, pumailan lang ito sa himpapawid, at bawat pag-igpaw ng mga pakpak ay nagdadala ng malalakas na bugso ng hangin, masiglang sigaw ni Ye Junlin, mas mabilis pa ito kaysa sa paulit-ulit na pag-roll ng 60. Samantala, sa ibaba, si Zhu Huachan ay napalingon sa likod, nakatingala sa langit, at may pagtatakang wika, siya ba si Senior Ye? At doon, mabilis na dumaan sa itaas niya ang sinasakyan ni Ye Junlin na Frostwing Dragon, mariing sambit ni Zhu Huachan, bakit siya nakakalipad sa kalangitan? Dagdag pa niya, habang nakatitig kay Ye Junlin na unti-unting lumalayo, sayang at napakalayo ko na kay Senior Ye, sana makahabol ako sa susunod na area. Lumipat ang eksena sa the third area, Flame Mountain, kung saan rumaragasa ang nagngangalit na bulkan at umaagos ang pulang-pulang magma. 3 kalahok na cultivator ang hingal na hingal sa tindi ng init, mariing sambit ng isa, ang init, para na akong mahihimatay. Sumabat naman ang isang nakasuot ng kulay lila, bahagyang umatras habang nakatitig sa umaagos na lava, mag-ingat kayo sa lava, kapag kayo'y nasunog, baka tuluyan na kayong mapaalis sa Falling Immortal Island. Sa puntong ito, makikita si Ye Junlin na marahang ibinaba sa lupa ng Frostwing Dragon, nakatayo siyang tuwid at marangal, pinagmamasdan ang nagliliyab na paligid na tila pinaghalo ang init ng apoy at lamig ng yelo, bahagya niyang iniitsa-itsa ang dice sa kanyang kamay bago ito ihagis, at may kalmadong tinig na wika, parang nasa lugar ako ng yelo at apoy, tanong ko lang, magbibigay kaya sila ng isa pang mount sa level na ito, gaya ng nakasanayan, 6 na po pa rin ang lumabas sa kanyang dice. Agad na lumitaw sa harapan niya ang isang gintong chest, nang bumukas ito, isang papel ang lumabas na may nakasulat, sumigaw ka lang ng malakas ng 3 beses, "Stay out of my way, get out of my way, get out of my way," pagkatapos noon, magiging maluwag ang iyong daraanan. Napakunot noo si Ye Junlin, bahagyang napangiwi at nagbulong sa sarili, ang kakaibang patakaran naman nito, ano kayang epekto nito? Maya-maya, sumili ang pilyo at medyo weirdo niyang ngiti, itinuro niya ang direksyon sa kanyang harapan at mariing inusal ang mga kataga ng 3 beses, sa isang iglap, sa harap ng kanyang mga mata, tila hinaypan ng malakas na hangin ang makapal na hamog, at unti-unting nabuo ang isang tuwid at walang katapusang landas na umaabot hanggang sa dulo ng nag-aalab na paligid. Mariing sambit ni Ye Junlin habang nakatitig sa daan, napaka-flat ng landas na ito, hindi ba't sobra naman itong pandaraya, mas madali pa kaysa sa unang level. Makalipas ang ilang sandali, narating niya ang 4th area, the Great Plains. Dito, ang paligid ay payapa, malawak, at may malamig na simoy ng hangin na dumadampi sa balat. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa susunod na chest, habang mahina ang wika niya. Mas komportable ang demuhang ito kaysa sa mga nauna. Tingnan natin kung anong klaseng cheat ang makukuha ko ngayon. Hindi nagtagal, nakatayo na siya sa harap ng chest, nang bumukas ito, isang gintong enerhiya ang damaloy mula rito patungo sa kanyang mga paa. Kasabay ng mensaheng nakasulat, binabati kita, maaari ka nang tumakbo ng malaya, hindi alintana ang anumang greed, hanggang sa makalabas ka sa grassland na ito. Sa sandaling yun, agad siyang sumugod, mabilis na tumatakbo habang may kumpiyansang wika, ayos, ngayon, hindi ko na kailangang mag-roll ng dice.
Samantala, sa kabilang panig ng Great Plains, si Hong Chenny ay mabilis na tumatakbo. Ngunit bigla siyang napaatras nang salubungin siya ng mga matitinik na baging na tila buhay at handang umatake. Hawak-hawak ang kanyang dagwang braso, mariin niyang sambit, mukhang patag ang demohang ito, pero pan pala ng mga patibong sa bawat sulok. Dagdag pa niya, may halong inis at kaba sa tinig, sa kasalukuyan kong chi training stage, tiyak na matatanggal ako sa isla kapag hindi ako naging maingat. Bigla siyang napalingon nang maramdaman ang presensya ni Chen Xiao na papalapit, sakay ng isang matikas na kabayo. Mariin niyang wika, ano, siya, may mount pa siya, kapag naunahan niya ako, mahihirapan na akong makahabol. Sa kabilang banda, mabilis na tumatakbo ang kabayo ni Chen Xiao sa kapatagan, ngunit bigla silang sinalubong ng mga matitinik na baging, napahinto ang kabayo at muntik nang mahulog si Chen Xiao. Mariin niyang sambit, puno ng inis, mga walang kwentang baging, sana magkaroon ako ng pagkakataong talunin siya at maaga ang unang pwesto. Pagkatapos, habang sakay-sakay sa likod ng kanyang matikas na kabayo, mabilis na nagpakawala si Chen Xiao ng sunod-sunod na kasanayan upang wasakin ang mga matitinik na baging na humaharang sa kanyang daraanan. Isa-isa itong naputol, nagkalasog-lusog sa lakas ng kanyang mga atake, kasabay nito, mariin niyang sambit na may halong inis at kumpiyansa, ang mga mumunting patibong na ito ay hindi makakatalo sa akin. Una, lalampasan ko ang makamandag na ulap, at hanggat narito pa ang kabayo ko, tiyak na sa akin ang unang pwesto sa round na ito. Ngunit, habang tila nababalisa ang kabayo, bigla nitong naibaba ang mga paa sa isang kumunoy, unti-unti itong lumubog sa ilalim ng buhangin, at sa isang iglap, wala na itong kawala. Nang makita ito, walang pag-aalinlangang tumalon si Chen Xiao patungo sa matibay na lupa, sabay mariing wika, buwisit, wala na ang kabayo. Samantala, mabilis na tumatakbo si Hong Chenny, bahagya niyang nilinggan si Chen Xiao sa likod, at may mapanuyang ngiti sa labi habang pabulong na wika sa sarili, wala ka ng kabayo, paano ka pa makikipag-agawan sa akin para sa unang pwesto? Ngunit bigla siyang napatigil nang maramdaman ang isang napakabilis na presensyang dumaan sa kanyang likuran, halos hindi siya makapaniwala at napabulong, teka, may dumaan ba? Agad siyang lumingon sa harap, at doon nasal ayan ang isang figure ng lalaking nakasuot ng itim, tumatakbo na parang isang rocket sa bilis. Ngunit bigla itong huminto, at nang lumingon, tumambad ang kalmadong mukha ni Ye Junlin, mariin itong wika, Xiao Hong, narito ka pala. Namutla sa gulat si Hong Chenny, nanlaki ang mga mata, at may halong inis na tumugon, paanong ikaw ito, Master? Naaalala ko. Nasa panimulang punto ka palang hindi pa gaanong katagal, sumabat naman si Chen Xiao, halos mabitawan ng hininga sa matinding pagkagulat, ano ba ang sikreto nitong Ye Junlin? Bakit para lang siyang simoy ng hangin sa gitna ng pagsubok, hindi ito patas?